Yan. Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Wala, ayan. pinakauna na, isa sa pinakauna namin na Ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz, GLS. One of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, tatlong row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least gagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Oo. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Ito bago na. The Evoque. Oo. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. No? Nakita ko sa magazine, tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi tatlong row siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes. Ito yung mas malaking version. Yes. Oo, para kasya kaming Land Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. The higher end of Medyo hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Pero Lexus ang ano niya. Lexus. And of course, yung LC2. Land Mga Cruiser. luma na. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Yan, one of the latest purchases niyan eh. And then nung unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Ito, Mercedes. Ito yung Benz GLE. Ito yung unang namin na Mercedes-Benz. Oo. Unang-unang Mercedes-Benz. Yes, the blue one. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Kasi hanggang likod X7 niya siya. X7. Mahaba kasi Yes, siya. mahaba siya. Saka Kasya laki. malaki. Mas malaki siya sa mga normal na na Mercedes-Benz. Tapos we have yung Sprinter. Isang artista van din siya. Sabi ko yun, Talagang showbiz na. birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Ito, This Porsche. is the Porsche, yes, Cayenne. Oo. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. So, very rare yung... Color niya, ganda. Yes. Ayun. Ano siya, two-tone. Oo. So, ito, maganda din to. And then, of course, yung latest... Your favorite? Yes, our favorite is the Rolls. Rolls-Royce. Yes, the Rolls-Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls-Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, tatlo. And kaya ako ito binili. lang sa loob. Malaki siya. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak yes. yung kikilusan mo. Upuan, no? Malaki. Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang-luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi Cullinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, ito, yung dumating siya, interior siya ng Hermes Orange. Wow. Oo. Ganda So, yan sa yung loob, kulay oh. ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano ba tuwa siya to? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit tong payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Ayan. Ganda So, ito na. yung payong niya. So tingin isang payong yan. Yes, on both sides. Ayun, So, yan yung feature niyang Rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong. Siya. Reaction by PH.
Ayan po, no? Magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, meron na naman po tayong bagong nakalap na impormasyon. Diskaya. Ayan, Diskaya. Ayan, nawawala na raw. Ayan, yung mga maraming sasakyan. Ayan po. Ayan, nawawala na daw ang sabi ng Bureau of Custom. Ayan so ito po, pakinggan po natin ang kaibigan natin si General Viewpoint, no, na patungkol sa mga mamamahaling sasakyan na ni Diskaya. Yan. So yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Isang pindot lang po, masaya na tayo, no? So, at maraming salamat po lahat na nag-comment at mga nag-subscribe sa ating channel. So, eto na po, pakinggan po natin kung ano mako-comment nyo, mare-reaction. Pwede i-comment nyo po down below. At yung mga gusto mag-subscribe po para ma-notify po kayo lagi, yan, subscribe lang po kayo sa ating channel. Sa video ito, sa ilalim po may subscribe button sa bandang kanan, no? Pindutin nyo na po yun. Ayan. So, ito na po. Pakinggan na po natin kung paano nawawala ang mga maraming sasakyan, no? Mga luxury car ng mga Diskaya. Ayan. Ito na po. Apple na pinagmamayabang yung mga luxury cars. Ngayon, nirate na ng Bureau of Customs yung mansion ng mga Diskaya. Ito, may post ang balita ngayon. Breaking, mansion ng mga Diskaya ni rate. Sumugod ngayong araw ng Martes, September 2, ang Bureau of Customs sa bahay ng pamilya Diskaya matapos maglabas ng search warrant laban kay dating Pasig Mayoralty Bet Sara Diskaya. Ito'y kasunod ng kanyang pag-amin sa Senado na nagmamay-ari siya ng 28 luxury cars. Ngunit nung dumating ang mga tauhan ng Bureau of Customs, 2 lamang sa 12 iniimbestigahang luxury cars Naku ang po! umanong Ayan! natagpuan. Ayon kay PO Chief of Staff Attorney Jack Casipit, walang record sa kanilang ahensya ang naturang mga sasakyan upang magsagawa ng raid. Patuloy ang investigasyon kung saan napunta ang ibang mga sasakyan na iniulap na pag-aari ng pamilya Diskaya. Ito, magandang development ito dahil sa wakas may mapapanagot na po sa nangyaring nakawan sa pera ng taong bayan. Dahil ayun, kung hindi sila nagpa-interview kay Julius Babaw at Corina Sanchez, hindi sana natin ito malalaman. Oo, tama. Yung halos hindi ako makapaniwala yung ganong kadami ng sakyanan na puros luxury cars, millions. Kano ba yung pinakamahal? Rolls Royce na dahil lang sa payong. Yung Rolls Royce na yan, alam nyo po ba, pang-araw-araw lang pala yun sa kanila. Yan ang sabi, no? Sa hearing. Grabe, no? Bumili lang daw ng payong dahil dyan sa Rolls Royce. Galing naman yan. Sana all, di ba? Kaya binili. 20 million. So ito, smuggling ang kaso. Kasi pumasok ang mga sakyanan na hindi dumaan sa Bureau of Customs. Sa Blue Ribbon Committee hearing kahapon na tanong tungkol sa dealer, may binanggit na 2 dealer nung chinek ni Senator Soto, ano daw ito,
mga may record ng smuggling. Oh At my ngayon, God! Woo! Na-confirm na yung mga ipinagmamayabang ng mga luxury cars wala sa record ng Bureau of Customs. So, smuggled. So, ayan, may kaso na sa smuggling. Mabigat ngayon ang kasi economic sabotage ata ang ikakaso yan. Mabigat. Kakaso, no? Walang piyansa. Tapos times 5 ang multa sa kantidad ng smuggled goods. So maganda itong mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ako natutuwa ako sa pag-appoint ni President Marcos Jr. sa bagong secretary ng DPWH, si Secretary Vince Dizon. May nabasa akong post kanina. Pinupuri siya ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol na pag-alaman na ito pa lang si Secretary Vince Dizon. Panahon pa ni President Erap Estrada, nag-serve na siya sa administrasyong Erap. Okay, from Erap Estrada, Aquino administration, nanungkulan na naman siya. And then from Aquino, Duterte. And then from Duterte, Marcos. Anong ibig sabihin nun? Magaling siyang opisyal dahil lahat ng presidente kinukuha siya. Panahon ni President Duterte, pag-alaman ko, una naging president and CEO siya, CEO ng BCDA, Bases Conversion Development Authority. Mahalagang position yun. And then later on, nung nagkaroon ng pandemic, malaki ang tulong niya para maka-survive tayo ng pandemic. So, ito ngayon, panahon ng Marcos Jr., yun, inayos niya ang DOTR. Ayun, okay ng DOTR. Ngayon, may problema sa DPWH. Kinuha na naman siya ng Pangulong Marcos Jr. So, nice move ito para sa akin. Determinado talaga ang Pangulo na once and for all, masolusyonan na itong problema ng corruption sa DPWH. So, nakakatuwa yung ginagawa ngayon ni Secretary Dizon. Pina-resign niya lahat ang mga top government DPWH officials from USEC to district engineers. Tapos lifetime ban ng mga contractors na may ghost projects. Yan ang tama. Tapos yung independent commission na bubuin ng Pangulo, pinabuwag niya pala yung investigating team na create ni dating Secretary Manuel Bunuan. Binuwag niya na dahil sabi niya hindi naman pwede na ang ahensya na involved sa katiwalian siya rin mag-imbestiga sa kanyang sarili. Tama. Yan. Secretary nito. So binuwag niya, bumuo siya ng bagong team para kakalap lang ng ebidensya para isubmit sa independent commission na buuin ng Pangulo para maimbestigahan itong mga kapalpakan sa flood control at makasuhan yung dapat makasuhan. So, dito, tayo sa Diskaya. May nabasa kong article ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ang pinakamalaking nakuhang kontrata pala for the last 3 years, itong Diskaya, 31 billion. Oh, laki! Kumpanya ni Congressman Saldico at ang kapatid niya, ang kumpanya ng Co, around 15 billion lang. Kaya ang highest contract na nakuha itong Diskaya. No wonder yun na, mga luxury cars. So, salamat naman at mabilis ang Bureau of Customs, pati ang Bureau of Internal Revenue. Ayan, salamat sa Bureau of Customs, mabilis. Ang problema, lahat ng luxury car na sinabi na
mahigit na 20, ngayon dalawa na ng ating Bureau of Customs. Pag hindi po yan, pinahirapan nyo po, lalo po kayong mahihirapan. Sana po, i-surrender nyo po lahat ng luxury car nyo. Kung tama naman po ang papel, walang magiging problema sa Bureau of Customs. Yan po ang tanong ng ating mga sinasabi rin po ng ating mga taong bayan. So yun po, no? Gumagalaw na rin para imbestigahan ang kanilang mga voice. So salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. So yan po, grabe, no? Ganyan po katindi. Ngayon, naku po, no? Ang hirap isipin, no? Ang lalaki ng mga kontrata, bilyon-bilyon. Mas malaki pa pala kay Saldico. Ganyan po kadami sa bagay, ang nakuwang project sa DPWH 200 mahigit ang nakuha sa DPWH. Ganong kadami. Isipin nyo po gano'ng karami ang mga empleyado nito. Kung totoong mga nandyan po yung mga project. Pero kung talagang totoo, sabihin mo na lang bawat project mga 50 ang employee mo, no? Sa 200 meron kang 1,000 empleyado o mahigit pa. Ganun po karami yan. So, ayan po, Bureau of Customs, salute po. Ang problema po, parang nahuli tayo ng konti. Kasi nawawala po yung mga, alam niyo na po, nawawala na po yung mga luxury car nating tinitingnan kanina sa ating mga interview ni Julius Babaw. Ayan po. Meron din pa pala akong yung nabasa. Ewan ko lang kung totoo po yun. I-comment nyo na rin po na si Julius Babaw na natanggal na po sa kanilang programa. Yun sa kanyang pinagtatrabahuhan. So ewan ko lang kung hindi ba fake news yung nabasa ko o talagang totoo. Pero comment nyo na lang po kung totoo. Hindi ko po kasi kaya hindi ko po gustong i-broadcast yun kasi hindi ko alam kung talagang totoo. Ayan. So ito na po, dyan na po nagwawakas ang ating video. So sana po wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, no? At maraming salamat po. God bless.